Sakto. Morning mga kasakto. Mga kasakto, update tayo sa palayan na ngayon repolyo na. So yung cabbage. So may ipakita ko sa inyo na management o yung +1 na management. Tinatawag ko itong +1 kasi sa basic ko noon hindi ko ito naipakita. So ngayon, so pansin nyo yung ating repolyo is naka-flat. So sa platting na yan, abang yung malaking kanal. Dito malaki. So may isa tayo na miss na hindi natin gagamitin sa sunod. So dapat ganito talaga yung lalim. So yung lalim nito in between sa puno is medyo malayo-layo talaga. Kasi main canal ito. So dapat every 3 o 4 na row bibigay tayo malaking kanal. Dito kasi is medyo naiwanan ko. So hindi namin kasi nabol na tayo ng panahon kasi yung seedling is malaki na. So dapat na talaga i-transplant. So dito malaki, maliit is mababaw, din dito naman is malalim, dito naman is mababaw. So yung tirada natin dapat sana is ganito yung size talaga, is malalaking kanal at malalim, hindi lang lapad kundi is malalim talaga. Kung malalim is advance na yung sa ating tanim kasi yung elevation doon, kinukuha natin yung elevated doon tapos i-drop dito. So yun ang pinaka main target natin, kaso lang inabot tayo ng oras. So ito hindi na, in between ko na lang. So instead na 1-2 is 1-2-1 yung na ilagay. So yung general canal natin is 4 na lang. So doon is siya 2, 3, 4. So possibly maging 8 ito. Nakapos tayo sa oras at sa tempo at saka number 1 yung financing kasi hindi natin siya may kala na hindi natin siya ini-expect na ganito yung resulta. Kasi may ipakita ako sa inyo dito na talaga hindi maganda yung kanyang tubo o yung kanyang paglaki. So dito may slope na area dito na hindi ko siya na, sayang pa din kahit konti lang, pero sayang yung doon mas maganda na yun. So dito yan, ito yung pinaka miss natin. Sayang yan, ilang puno yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mga almost 20 yung affected ni tubig. Hindi natin nakita yung tubig, pero sa pag-analyze natin, slope ito kasi yan medyo slope dito pataas, and then dito is slope talaga na area nito. So na next cropping, so lesson learn ito natin sa planong magka-convert ng gulay to, palayan to gulayan. So hindi natin masabi na talagang kikita kayo sa gulay kasi malaki din yung investment yung pasok ng pera, yun ating repolyo hanggang doon, hanggang sa kabila pa din yun. So malaki ito. So 26,500 sali nito, 24 yung sa kabila dito. So mga 26,400 na puno. So yung iba maliliit dito kasi slope siya. Di natin alam sa ilalim yan kung meron yan na tubig o inabot ng tubig malnutrition yung kanyang tubo kasi continue yung pagflow ng tubig dyan sa ilalim. Unlike sa ganito nung nakaibabaw, pansin nyo rito yung nasa taas dito yan, na-elevated siya ng mabuti, maganda yung kanal. Tingnan nyo, maganda yung tubo yan. So set aside natin yung insecticide kasi may video tayo nang ginawa kung paano yung manage yung insekto at saka yung fungus o yung fungal deficiency. So dito, so kung gagawa kayo, gagaya kayo nito, dapat yung kanal nyo is more than 1 feet talaga. Mababaw lang to yung ginawa ko kasi pabilisan na kasi inaabot kami ng
seedling o yung paglaki ng seedling. So nakabaon na din yung pera natin dito kasi talagang sa repolyo is medyo magastos. So dito yung pinakita ko sa inyo yung unang labas natin o yung kanyang preparatory stage para moving to mature. So yan. Maganda yung kanyang pabilog. Yung hugis bilog is talagang maganda. So yan lang muna, konting update ito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Maharing bulkan namin is continue pa rin lumabas yung usok. Advantage dito is sana makalagpas tayo sa pagsubok at malagaan ng mabuti hanggang sa pag-harvest upang yung ating gulay ay bumuti. Salamat, Insakto TV.